Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. May napanood po tayong isang video na ni Herbert Colanco na ang sinasabi po niya, siya po ay witness sa kaso laban kay De Lima at ayon sa kanya, mayroon po siyang pasabog na ilalabas sa hearing ng nabanggit na kaso. Hindi lang po natin matiyak kung itong Colanco na ito yung minsang nabalitaan na parang namatay sa COVID. Hindi natin po matiyak. Pero ang kanya pong sinasabi is very relevant sapagkat ayon sa kanya ay madidiin si Senator De Lima sa kanyang sasabihin sa hearing. May binanggit po siya rito na March 27 niya ginawa yung video pero hindi naman sinabi kung anong taon. Kaya ang nakalagay po March 27. We hope na ito ay March 27, 2021. Sapagkat kung ito ay March 27 ng mga nakaraang taon, baka napatay na nga itong Colanco na ito kasi minsan may nabalitaan tayo na isang Colanco na namatay para sa COVID sa Muntinlupa. Pero ito naman sinasabi dito ni Herbert, siya ay nakakulong sa Camp Aguinaldo at ang kanyang worry ay papalitan yung kanilang mga gwardiya ng BJMP at wala po silang tiwala sa ipapalit ng mga BJMP personnel sapagkat komportable na sila doon sa kanilang gwardiya sa Camp Aguinaldo ng mga armed forces for 4 years. So ang worry nila biglang magpapalit daw. At ang sinasabi niya, ang desidido daw pong palitan o magpalit ng gwardiya itong si Director Bantag ng Bucor. So Bilibid po, ito daw ang atat na sila ay palitan. At ang ikinatatakot po niya sapagkat itong mga BJMP na ito ay dati yung mga tao ni De Lima. May binanggit siyang partikular na pangalan. Itong Clarence Donggail na BJMP na ito daw ay batang De Lima at ito ang may impluwensya sa mga BJMP personnel na papalit para magbantay sa kanila at posibleng ito ang papatay sa kanya o sa kanila. Partikular sa kanya, kay Colanco. Ang kagandahan po dito sa kanyang sinasabi ay mayroon po siyang mga binabanggit na mga pangalan na ibig sabihin persons of interest to be investigated by Secretary Guevara at saka itong si Secretary Anyo sapagkat ang BJMP is under the DILG kay Secretary Anyo. Ito namang Bucor with Bantag under ito kay Secretary Guevara sa DOJ. So ito po ay kailangan maimbestigahan sapagkat sa mga sinasabi po ni Herbert Colanco, siya po ay material witness, napakahalagang testigo
upang makonvict si Senator De Lima. At hindi po ito, mayroon din po siyang binabanggit dito na General Locadio Salva Cruz na di umano ito yung nagbibigay proteksyon dito kay Parohinog, kay Nova Princess Parohinog na dating girlfriend ni Herbert. So, at di umano itong Nova Princess na ito ang pumigil kay Kulangko upang sabihin ang lahat-lahat nung siya ay umupo sa Congress bilang resource speaker tungkol sa investigasyon na ginawa ng Kongreso dito sa droga. So, mahalaga po ito na maimbestigahan Secretary Guevara sapagkat alam po naman natin ang relevance at ang importance ng kaso ni De Lima sa administrasyong ito. Una po, droga yan. At alam naman natin ang kumpanya ng administrasyon laban sa droga. At ito si De Lima ay napakalaking isda na dapat makonvict kung talagang totoong involved ito sa droga. At ang magbibigay po, magdidiin kay De Lima ay itong si Kulangko. Kaya marahil ayon sa kanya ay nais siyang ipapatay. Ang nakapagtataka dito, Director Bantag, sikat na sikat ka pa naman. So sana hindi ito maging dungis sa pangalan mo. Sapagkat alam natin kaya ka nalagay dyan sa Bucor dahil yung mga nakaraang direktor dyan, hindi nila nagawang linisin ang Bucor mula sa droga. At pagkakataon na ito sana na si De Lima ay makonvict kung totoo talagang involved, kung mananatiling buhay si Kulangko para maging testigo labang kay De Lima. Ngunit ano itong ginagawa ninyo? Na di umano kayo mismo ang nagpipilit na palitan ang gwardiya nila, palitan ng BJMP, na siyang kinatatakutan ng mga testigong ito sapagkat ang kanilang paniniwala, ito ang papatay sa kanila. Gagawa ng senaryo ang mga ito para mapatay sila. At kung magkaganon, malaking papel mo dito, Director Bantag. Alam natin siga ka. Alam natin matapang ka. Pero baka naman sa kabila ng pagiging kilala mo bilang drug lord hunter, ang tawag po natin dyan. Bakit? Naalala po natin nung ikaw ay parang jail warden sa Las Piñas or Parañaque ba yun? Na biglang may sumabog na granada at lahat ng mga nakakulong doon ay pinahiwalay mo daw, ayun ang namatay. At dahil doon sa kaso na yun, inilipat kayo sa city jail at ganon din po ang nangyari. At pagdating sa Bucor, kinatatakutan kayo at hinanga namin kayo. Pero nagulat po tayo dito sa siniwalat ni Kulangko na kung saan ang himig po ni Kulangko sa kanyang sinasabi, ikaw Director Bantag, ang gustong palitan ang kanilang gwardiya at ipalit ang mga BJMP
At ito namang BJMP ay naipapalit ay mga tao nitong si Donggail Clarence, na ito di umano ang talagang involved sa droga. Itong si Donggail, BJMP ito, general, na involved ito sa droga. So, Secretary Anyo, pinangalanan po itong Donggail kung nasaan man yan. Nasa sa Palawan Penal Colony daw ito. Bakit hindi nyo po ito paimbestigahan? At sabihin sa publiko kung ano ang resulta ng investigasyon dito. Pangulong Duterte. Ito na po ang mga pangalan. At itong SAP General by the name of General Locadio Salvacruz Jr. Specifically po, pinangalanan din ito ni Colanco. Hindi po natin sinasabi na dahil pinangalanan na po, talagang ito na nga. But the thing is, sa bahagi po ni Colanco, it appears that he is telling the truth for fear of his life. So, ito pong mga pinangalanan niya, he has personal knowledge sa mga ginagawa ng mga taong ito tungkol sa droga, sapagkat mismo si Colanco, alam naman natin na ang kaso niyan ay tungkol sa droga. At ang sinasabi niya, he was at that time chairman of the maximum security. And these people could not go in and out sa maximum security kung hindi niya pinipirmahan yung kanilang mga passes, sapagkat siya daw ang chairman noong 2016. So, ito po ay punto na dapat imbestigahan ni General Bato de la Rosa, ni Senator de la Rosa, ni General Eliazar bilang mataas na opisyal ng PNP, sapagkat PNP ito si Locadio Salvacruz. PNP po ito, SAP, ayon kay Colanco. So ito ay under ni General Eliazar. General Eliazar, ang dating mo ay talagang maangas para sa tama. So patunayan mo ngayon. Marami nagsasabi na ang ating Pangulo ay nagkamali nang itinalaga si Debonsinas bilang PNP chief. At dapat daw kasi ikaw, Eliazar, General Eliazar. So, tinatawagan natin kayo. Senator Bongo, alam naman natin, this is the flagship of Duterte administrations. Itong habulin itong mga big time lord ng droga. And De Lima is one as protector. Bilang former secretary, nangyari ito sa panahon na si De Lima ay DOJ secretary. So, kailangan po natin ito. Ito po yung dapat na tingnan po ninyo. Hindi dapat na baliwalain ito. We could just hope na itong Herbert Ampang Colanco ay hindi ito namatay, yung Colanco namatay sa COVID noon. I don't know. But we hope that he is still alive. Kung March 27 ito ng 2021, tong video niya ay good enough. Buhay pa siguro ito. Marami po siyang binanggit. Tolerance on the part of Director Bukayo. When this Bukayo was the director of the
Bucor. So, tayo po ay nananawagan sa mga taong ito, kay Secretary Guevara, kay Secretary Anyo, kay General Eliazar, na imbestigahan itong Locadio Salva Cruz at ito pong Dongkail. Imbestigahan ng masinsinan ito. Ang alam po natin, itong Princess Nova Parohinog, involved din ito sa droga sa Camiguin, yung mga Parohinog. Hindi natin alam kung ito yung dating Vice Mayor. So, alam po ang kaso ni De Lima, hindi lang po ito ay pangkaraniwan bilang isang mataas na opisyal ng Pinoy administration na nakakulong hanggang ngayon tungkol sa droga. The relevance of De Lima's case is that it is being used as a major attack to the administration of President Duterte when it comes to the allegation of human rights violations, alleged human rights violation by the Duterte administration. At ito po ay, ang kaso ni De Lima ay nagiging international, umakyat po ito sa international level in the sense na sinasabi po, katulad ng European Parliament, ng mga senators ng United States, na di umano itong pagkakulong ni De Lima is politically motivated, and this is being used as an evidence of human rights violation by the Duterte administration. So ganito po kahalaga ang kasong ito ni De Lima, hindi lamang po domestically but internationally. Kasi po kung makukonvict si De Lima because of the statement of Herbert Colanco, then talaga pong mapapatunayan natin na totoong involved sa droga si Senator De Lima. Before the world, we can prove that the fact that she has been incarcerated is not because of human rights violation, or it is not a political persecution, but because she is really a criminal as drug lord protector when she was the Secretary of the DOJ. Ganito po kahalaga ang kaso na ito, mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ikaw, Maynard Guevara, as the Secretary of Justice, number one concern mo ito. Number one concern mo na kung totoo talaga na si De Lima ay the drug lord protector, dapat na makonvict po siya with Colanco as a material witness. Kaya obligado po kayo, Mr. Guevara, the fact that Colanco is under the Witness Protection Program, accountability po ninyo yan. Kung siya ay mapapatay dahil sa ang mga gwardya na pumalit sa kanyang BJMP mismo ang gumawa ng senaryo para mapatay siya. Kasalanan, pagkukulang po ito. Negligence po ninyo ito, Secretary Guevara,
At ang problema po dyan, baka humina po ang kaso laban kay Senator De Lima for lack of competent or material witness. Yan po ang kahalagahan sa kaso ni De Lima at saka ang kahalagahan nitong Herbert Colanco na ito. Hindi po natin sana, we hope na hindi po ito yung Colanco na namatay. Napabalita nung na namatay sa COVID. Kasi mayroon pong napabalita noon. At kung yun po, malaki pong kawalan. At sa bahagi po ni Secretary Anyo, inuulit natin, kaya po kapanipaniwala ang expose na ito sapagkat mayroon pong mga pinangalanan si Colanco na mga malalaking tao sa PNP, sa BGNP na hindi po, kasi kung hindi po ito totoo, wala po siyang mababanggit na mga pangalan. Itong Dunggail na ito, talagang dapat imbestigahan ito. Alam po natin hindi makakaila. It cannot be denied na sa mga BGMP po, sa mga kulungan po na hawak ng BGMP, alam po natin dyan may mga droga pa rin nakakalusot. At kung mayroon nakakalusot na mga droga, posible na dahil ito kay Dunggail bilang isang general ng BGMP na marami siyang tauhan ng mga warden. At siyempre kumikita ito ang mga warden dito kung talagang hayaan nila ang bintahan ng droga sa loob ng mga kulungan. Kaya napakahalaga po ito. Dapat ito itong Dunggail nito, sa ilalim agad ito sa preventive suspension while under investigation. Nang sa ganun po, hindi niya magamit ang kanyang posisyon na mapagtakpan itong kanilang mga illegal na gawain. Marami po nagsasabi that Colanco is not worth believing kasi nga ito ay criminal. But it does not mean that because he is a criminal, he could no longer be telling the truth. The fact that he named names. So, dahil kung hindi po totoo yan, itong mga pangalan na to, bakit niya pangangalanan? Kung wala po siyang personal knowledge, itong mga tao ay involved. Kaya nga po kailangan malalim na imbestigahan ito. Senator De La Rosa, magaling ka. At ito po, alam natin na this illegal drug trade is the flagship of the Duterte administration. At ito nga, nagpapasalamat tayo na may isang nag-expose sa mga ganitong pangalan. Alam natin, mayroon ng mga pinangalanan. Pero additional po ito. At dapat ipakita ngayon, bago magwakas ang administrasyon ni Duterte, itong mga tao na to, dapat makita ng publiko na naaksyonan. So, hindi naman po personally na si President Duterte ang gumalaw dito. Alam po natin yan. Kaya direkta po tayo nananawagan sa mga taong may katungkulan para gawin ito. Gibara, huwag kang lalamya-lamya. May napatunayan ka na ba bilang Secretary of Justice? Pag hindi mo pa ito nagawa, ay talaga namang napakahina mo. Gibara, inuulit po natin. Tumalaw ka, kumilos ka. Ito man lang sa panahon mo as a Secretary of Justice, magkaroon ng conviction ng isang malaking isda sa illegal drug trade in the person of De Lima.
lalo na po ito, ginagamit ito ng opposition bilang human rights violation cases in the international community against the Duterte administration. Imagine, European Parliament, US senators calling for the release of De Lima because according to them, this is purely a political persecution. Where in fact, mayroon pala namang material witness against her. So ikaw, Gibara, gawin mo ang tungkulin mo. Gawin mo ang tungkulin mo. Pangalagaan mo tong material witness mo. Ang problema dito, buhay pa ba ito? Dapat ito sinasabi nyo sa publiko. Katulad ito ngayon, naglilitawan to sa social media, itong video clip ni Kuwangko na mismo narinig natin. Ngayon lang po natin ito narinig. Kaya sinasamantala po natin. Sa bagay alam natin, marami pong mga vlogger sa social media ang nag-e-ere nito. But then, dapat ito ay malaman ng publiko kung ano na talaga ang status nito. We are interested kay Dungkail na ito ay maimbestigahan para yung BJMP malinis sa haka-haka na talamak pa rin hanggang ngayon ang mga droga sa mga kulungan na binabantayan ng BJMP. Inaulit po natin kung bakit nangyayari yan. Maybe because of this Dungkail. At ito ang sinabi ni Kulangko. So, napakakapal ng mukha nito. Dapat ito mag-volunteer. Siya magsalita na hindi totoo, patunayan niya sapagkat nadawit na rin lang ang pangalan niya dito. Nasa serbisyo ito. Ang sabi nga ni Kulangko, nasa Palawan Penal Colony. So, di natin alam kung sinong, pero kung BJMP ito, under ito ng DILG. Ang BJMP. So, definitely, it should be Anyo who must act on it. Ito naman si the same. Lucadio Salva Cruz is PNP also. So, under DILG din ito. Kasama to sa dapat aksyonan. Magkasabay ito. Magkaibang bureau lang po ito eh. Kasi ang BJMP at saka yung PNP. Kumbaga itong PNP, ito ang men of uniform. So, SAP daw to general. So, pero involved sa droga. Alam po itong droga, kailan lamang, di ba, ang barilan po sa between PNP and PDEA. Diyan sa Quezon City. Alam po natin yan. So, ganito katindi itong usapin sa droga. Kaya dapat may itong mga remnants ito na dapat tuloy-tuloy ng walisin. Ngayon po may sinasabi si Kulangko na gusto nilang maging bantay kung aalisin sa army ang pagbabantay. Itong si General Danao ang humawak sa kanila. So, ibig po sabihin niyan, may tiwala si Kulangko na ito si General Danao ay hindi po ito bata ni De Lima. Ang sinasabi ni Kulangko na itong si Bantag,
sikat ka pa naman. Sikat kasi pinapatay mo ang mga drug lord. Bakit ngayon itong si Kulangko? Ang sabi niya mukhang ikaw ang interesado, mapapatay siya para hindi makatestigo labang kay Dilima. So bumaliktad ka na ba? Drug lord protector ka na rin ba? So ipaliwanag mo ito, bantag. Bakit nga ba? Linisin mo ang pangalan mo kasi imagine, ang alam namin, ikaw yung pinapatay mo yung mga drug lord. Sa Las Piñas o sa Parañaque ba yun? Hindi natin masyadong maalala, pero isa lang ang naalala natin. Tinipon mo raw ang mga drug lord sa isang lugar. Nagtututbras ka pa yata nung biglang sumabog ang granada, patay lahat yung mga drug lord na siniparit mo. Dahil sa controversial na yun, nilipat ka sa city jail. At ganun din daw ang nangyari. Nagkaroon doon ng jailbreak. Kamukat-mukat. Patay lahat yung mga drug lord na sa city jail na kung saan ikaw ang jail warden. Kaya nga sa kasikatan mo yun, hindi maputol-putol ang droga sa bilibid, ikaw ang ipinalit yan bilang direktor. At ang siga ng dating mo. At sa tingin naman natin, napatahimik mo talaga. Naputol. Kaya humanga tayo. Pero nakakagulat itong expose na bigla na ito. Na lumalabas sa himig ng salita ni Kulangko sa media. Ito naman ay kumalat na ito. Na sa tingin niya, pakiramdam niya, ikaw ang desidido, ikaw ang atat na atat bantag na palitan ang gwardiya nila sa Aguinaldo. I-pull out yung mga army na nagbagwardya. Pagkatapos, papalitan ng BJMP na ayon kay Kulangko, ito ang gagawa ng senaryo para mapapatay siya. Pero kung tayo po sa ating palagay po, kung yan ay nasa Aguinaldo, hawak din po ni Secretary Lorenzana yan. Dapat yan, Secretary Lorenzana, huwag kayong pumayag kung itong mga material witness na ito ay nasa Camp Aguinaldo. Ibig sabihin, ang tiwala po ng DOJ sapagkat under sa witness protection program ito ayon kay Kulangko at nasa Camp Aguinaldo po sila, hawak yan ng Armed Forces under Lorenzana. Dapat Secretary Lorenzana, hindi ka nagpapapasok ng ibang pwersa dyan, ng mga BJMP o ng Bucor. Kapag yan ay nasa Camp Aguinaldo, strictly ang dapat na magwardya sa kanila, armed forces lang. Sapagkat anuman ang mangyari sa kanila, that will still be under your responsibility because they are within the compound of Camp Aguinaldo. So tinatawagan po natin din si Secretary Lorenzana. Pag-usapan po to ng magiting ng mga sekretary ni Pangulong Duterte, Guevara, Anyo, Lorenzana. Ang ating pong rekomendasyon dyan, dapat manindigan si Lorenzana. Kung iyan ay nasa amin for safekeeping, walang BJMP, walang Bucor na dapat magwardya dyan, kundi kami lamang because nasa responsibility namin yan para pag may nangyari sa kanila within our compound, we have the sole responsibility. Dapat po ganyan. Secretary of Defense Lorenzana, dapat yung po magiging paninindigan natin. Otherwise, kung BJMP pa ang magbuwagad dyan, ba't kailangan pagdalhin sa Camp Aguinaldo yan?
Bakit pa? Didalhin na lang nila sa kanilang sariling facilities para pag may mangyari, hindi madadawit ang armed forces. Kung sabi nga ni Kulangko, for 4 years ang nagbantay sa kanila, yung army at walang nangyari sa kanila, they have confidence. Eh di pagpatuloy na. Huwag ka na makialam bantag, ba't ka pa nakikialam? Kung tutusin, labas ka naman din ha. Bakit ikaw mag-uutos kung sino dapat magbantay sa kanilang bantag? Ang sakop mo, yung bilibid lang. Sapagkat ikaw ang director dyan. Wala ka na extension doon sa Witness Protection Program na nasa ibang departamento for safekeeping. Otherwise, meron kang personal interest, which should not be. So, for the while po, magandang gabi at maraming salamat. We invite everyone na i-subscribe po yung ating YouTube channel as a token of support. Ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi muli.